ang radyo ng mga aswang. Sunugin ang bahay na yan nang mawala ng mga salot! Sunugin sila ng buhay! Sunugin niyo man kami. Babalik at babalik kami rito para magasik ng lagim. Yan ang pagkatatandaan ninyo. Sinusumpa kung hindi kayo matatahimik sa baryong to. Lumipas man ang maraming taon, mananatili kaming buhay! Magbabayad kayong lahat. Babalikan ko kayo. Papatayin ko kayong lahat. Hindi kayo matatahimik! Guguluhin namin kayo hanggang sa susunod yung henerasyon. Ang kung sino mang magkamaling umapak sa lupang pagmamayari namin ay hindi namin patatahimikin! Ipapadama namin sa inyong lahat na buhay pa rin kami kahit hindi nyo kami nakikita! Sunugin ang mga yan! Mga hayop kayo! Aswang Radio! Ang radyo ng mga aswang! Naku, unang eksena pa lang, damang-dama na natin ang galit dito ha. At may kasama pang pagbabanta at paghihiganti. Well, for me, kung sila'y pamilya ng mga aswang, dapat lang naman talaga silang silaban ng buhay para hindi na sila makapambiktima ng mga inosenteng tao, di ba? Tama lang naman ang maipinaglalaban ng mga tao rito dahil alang-alang yun sa kanilang kapakanan. Safety ba? The question here is, ano nga kayang mangyayari pagkatapos silang sunugin? Totoo nga kayang babalik sila? Naku, alamin na nga natin yan sa istoryang ipinadala sa atin today. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Magandang araw po sa inyo, DJ Yumi. At sa lahat po ng mga nakikinig dito sa atin sa Aswang Radio. Ako po si Liza. Ngayon lang po ako nagkaroon ng lakas ng loob na ibahagi ang karanasan ko kahit matagal nyo na po akong listener mula pa sa iba nyong channel. Hanggang ngayon po kasi ay may parte sa aking nasasaktan sa mga nangyari sa amin noong 12 taon na rin po ang nakalilipas. Hiwalay po kami ng asawa ko noon na si Mark dahil sa hindi pagkakaintindihan. Simula po nang umuwi siya galing ibang bansa ay nagsimula na rin ang hindi namin pagkakaunawaan. Umabot sa puntong naghiwalay kami kahit may anak kaming 8 taong gulang pa lang noon. Akala ko po magiging single mom na talaga ako. Mas lalo po akong nahirapan noon na itaguyod ang anak ko mag-isa. Kaya naman, nagdesisyon na lang kami ni Mark na maging praktikal, alang-alang na rin sa anak namin. Kaya nagpa siya kaming magsama sa iisang bubong. Dahil parehas naming ayaw na may nangingialam sa relasyon naming dalawa, kailangan naming bumukod sa mga magulang namin. Nakita ko online ang isang murang mansyon sa Bataan. Takang-taka ko kung bakit ito binibenta sa maliit na halaga. Gayong napakalaki naman ito at maayos pa. Nang tumira kami doon, akala ko bagong buhay, bagong simula para sa pamilya namin. Hindi ko akalang doon pala magsisimula ang mas matinding bangungot at mga problema na masusubok sa relasyon naming dalawa ni Mark. Hindi pala dapat lahat ng alok agad na sinusunggaban. Hello, Mark? Ano na? Hindi mo ba dadalawin ang anak natin? Hinahanap ka na ni Angela. Ilang linggo ka na hindi nagpapakita sa kanya. Ano ba, Lisa? Hindi ka ba makaisip ng palusot sa kanya? Sana sinabi mo na lang na bumalik na ako sa ibang bansa para hindi na siya umasang makikita niya pa ako ulit. Ano? Ganyan mo na ba talaga kaayaw sa akin kaya pati sarili mong anak aayawan mo na rin? Dahil sa ayaw mo ako makita? Alam mo namang hindi lang yan ang rason ko, Lisa. Kapag pumunta ako dyan, makakarinig din naman ako ng mga salita sa magulang mo. Kung gusto mo, dalhin mo rito si Angela sa akin. Dito muna siya. Mas ayoko makita ang pagmumukha ng magulang mo, Mark. Simulat sa pool, hindi ko kasundo mga yan. Pamilya niyo rin naman may kasalanan kung bakit nakakarinig ka namang masasakit na salita kina tatay eh. O Ellie, di anong gagawin natin yan? Hindi ako magbababa ng pride para lang sa'yo. Aba, mas lalo na ako. Kung ganyan na lang di pala ng ganyan, mas mabuti pang patayin na kita sa isip ng anak ko. Simula ngayon, itatak mo sa isip mo na wala ka ng anak sa akin. Naiintindihan mo ba? Huwag ka na magtitext at tatawag. Ako nang bahala bumuhay kay Angela mag-isa. Magtago ka na lang sa saya ng nanay mong ipokrita. Hoy, Lisa! Peste ka talaga, Mark. Pinagsisisihan ko na kilala kita at ikaw naging ama ng anak ko. Napakahayop mo.
Inis na inis ko na lang pong ibinato sa kama ang cellphone ko ng mga oras na yon, DJ Yumi. Bagong hiwalay pa lang kami noon ni Mark, kaya naman sariwang-sariwa pa talaga ang galit ko sa kanya. Sa kanila kami nakatira noon at hindi ko rin talaga kasundo ang mga magulang niya. Dahil masyadong matapobre ang nanay niya. Porque nanggaling ako sa mahirap na pamilya. Isa lang yun sa mga rason kung bakit kami naghiwalay. Bukod sa hindi kami magkatagpo ng ugali at marami talaga kaming hindi pinagkakasunduan sa mga bagay-bagay. Lalo na sa pagpapalaki sa anak namin. Napilitan akong umuwi sa amin at isama ang anak ko. Kaya naman ang sinubukan niya kaming bawiin. Nakarinig si Mark ng masasakit na salita sa tatay ko, kaya galit na galit din siya. Tinanggap ko na lang po noon na hindi kami magkakabalikan. Pero sa tuwing napapatingin ako sa anak namin, hindi ko maiwasang masaktan para sa kanya. Napatitig na lang ako sa natutulog na anak ko. Hindi na alam kung ano pang susunod na palusot ang sasabihin ko kung bakit di nagpapakita yung tatay niya. Ay, anak. Napakabata mo pa para maintindihan ang mga ganitong bagay. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa'yo. Balang araw, maiintindihan mo rin. Sa ngayon, tayong dalawa na lang muna ang magkakampi, ha? Hindi ka pababayaan ni Mama kahit anong mangyari. Lahat gagawin ko para sa'yo. Aswang Radio. Ang hirap din talaga para kay Liza ng ganyang sitwasyon, no? Alam mo yung ayaw mo sanang maranasan ng anak mo yung broken family, kaso ayun nga, sinusubok din talaga kayo ng sitwasyon. Super hirap niyan to the point na hindi mo na rin talaga alam kung anong gagawin mo. Lumipas po ang mga araw. Hindi ko pinapansin ang mga text sa tawag ni Mark dahil ayokong ibaba ang pride ko at mas gusto ko siyang tiisin. Desidido na po talaga ako noon na hindi ko na ipapakita ang anak namin sa kanya. Nang mapagtanto niya naman kung anong mali niya. Kaso naawa naman po ako sa anak ko. Tanong ng tanong kung kailan niya ulit makikita ang papa niya. At ayaw na ba nito sa kanya kaya hindi siya umuuwi? Sobrang sakit para sa akin na nadadamay siya kahit wala naman siyang kasalanan. Isang araw nagpaalam ang mga magulang ko na aalis daw sila at a-attend daw ng reunion. Minabuti kong wag na sumama dahil nakita ko ang pagkakataon na yon para pumuslit si Mark sa bahay kahit saglit lang at magkita naman silang mag-ama. Oh, sinanibag ka yata at tumawag ka sa akin pagkatapos mo akong deadmahin ng halos 1 linggo. Wala ka talagang puso. Pumunta ka rito sa bahay. Umalis sila, tatay. Bisitahin mo ang anak mo. Aba, Huwag ka na masyadong maraming sinasabi. Pumunta ka kung pupunta ka. Huwag mo sayangin itong pagkakataong binibigay ko sa'yo. oo. Eto na. Pupunta naman yung tao eh. Sige, bilisan mo. Gustong-gusto ko na makakita ng anak mo. Nangungulila na to sa'yo eh. Sus, alam ko namang pati ikaw, miss mo na ako eh. Kilabutan ka naman sa sinasabi mo. Sige na, ibababa ko na tong tawag. Sige, love you. Sira ulo talaga kahit kailan. Angela, anak. Halika, maligo ka na. Pupunta ang papa mo. Angela? Anak! Lumayo ka dyan! Huwag mong kausapin yan! Diyos ko! Lumayo ka sa anak ko! Masamang espiritu! Ganun na lang po ang tindi ng takot at pag-aalala ko nang makita ko ang anak kong may kausap na hindi niya dapat kinakausap. Bukas po kasi ang third eye ko kaya kitang-kita ko kung paano ngumiti ang isang batang lalaki nun sa akin nang makita ko siya. Wala po siyang mata, kundi puro itim lang. Ang ngipin niya ay bulok-bulok at may lumalabas na itim na likido. Pero ang mas masahol pa ron, duguan ang suot niyang uniforming pang-eskwela at nakilala ko siya agad. Siya yung batang nabundol ng nagmamadaling sasakyan. Pauwi sana siya ng school. 4 na taon na rin ang nakalilipas noon. Napagtanto kong hindi pa rin siya natatahimik dahil hindi pa rin nahuhuli ang nakabangga sa kanyang agad na tumakas. Ang school na yon, katapat lang ng bahay namin sa highway. Umalis ka na, please! Hanap ka na lang ng ibang kalaro, wag ng anak ko! Pinilit kong kumalma, pero ramdam kong nanginginig pa rin ang dibdib ko. Umalis na ang multo, pero hindi nawala sa isip ko ang itsura niya. Para bang nakatingin siya hindi lang sa akin kundi pati sa anak ko. Maya-maya lang dumating na si Mark. Liza, nandito na ako. Sandali lang.
Eto na, Ang anak natin, asan? nandiyan sa loob. Nung marinig ng anak namin ang boses niya, agad nagtatakbo palabas si Angela. Agad niyang kinalong si Angela at nilaro. Para bang walang mabigat na nangyari. Pinagmasdan ko silang dalawa. Sinusubukan kong ibalik ang normal na pakiramdam. Pero hindi talaga mawala-wala yun sa isip ko. At natatakot akong baka balikan niya ang anak ko. O bakit parang ang tahimik mo? May problema ba? Mark, kasi may nakita ko kanina. May kinakausap ang anak natin. Ano na naman to, Lisa? Huwag mong sabihin multo na naman. Kailan ka ba titigil sa kaibangan mo yan? Hindi ako nahihibang, Mark. Sa kwarto mismo namin ni Angela, naglalaro siya kanina sa tabi ng anak natin. Lisa, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Nahihibang ka lang. Wala kang ibang nakikita kundi kuni-kuni mo. Huwag mong idamay si Angela sa mga imahinasyon mo. Hindi to imahinasyon, Mark. Nakita ko siya. Bata, duguan, walang... Tama na! Huwag mo nang banggitin yan. Lalo na kapag nandiyan ang anak natin. Magmumukha ka lang baliw. Napayuko na lang ako. Wala na rin akong lakas para makipagtalo. Pinanood ko na lang silang maglaro. Pero habang nakikita kong masayang nakatawa si Angela, mas lalo akong kinakabahan. Hindi lang ako ang target ng mga nagpapakita, pati anak namin. Natatakot akong, pati siya, makita ang mga bagay na di dapat nakikita ng mga mata. Dumaan ang mga araw at gano'n ang naging siklo ng pamilya namin. Si Mark paminsan-minsan lang dumadalaw. Hindi rin siya tumatagal dahil lagi kaming nauuwi sa pagtatalo. Pero kahit gano'n, di ko matanggihan ang tuwa sa tuwing nakikita ko silang magkasama ng anak namin. Para bang kahit papano, nabubuo ulit ang nawasak naming pamilya. Kaya naman, may ideya na pumasok sa isip ko para hindi na kami mahirapan. Mark, mag-usap tayo. Hindi pwedeng ganito na lang tayo palagi. Ano na naman? Mag-uusap lang ba tayo para magsigawan ulit? Hindi. Maging practical na lang tayo. Alam mo na maapektado si Angela. Mas mabuti siguro magsama na lang tayo ulit. Hindi na para sa relasyon natin dahil mukhang wala na rin namang pag-asang maayos pa tayong dalawa. Kundi para sa anak na lang natin. Alam ko naman naguguluhan na rin siya kung bakit ganitong sitwasyon natin. Magsama ulit? Sa bahay ng magulang mo? O sa bahay namin? Hindi pwede. Ayoko nang paulit-ulit pang makarinig ng panghuhusga. Alam ko. Kaya nga sinasabi ko, bumukod na lang tayo. Yung tayo lang. Walang magulang na makikialam. At saan tayo titira, Lisa? Hindi naman tayo basta-basta makakahanap ng murang bahay ngayon. O kahit upahang bahay, mahal na rin. Ilang gabi ako naghanap online. Apartment, townhouse na kahit maliit lang. Lahat ng nakita ko, lagpas sa kakayahan ko. Hanggang isang gabi, may lumabas na ad. Mansyon yun. Hindi basta bahay lang dahil sobrang laki. Pero ang presyo, halos kalahati lang ng mga nakikita ko. Nakalagay pang murang halaga at pwedeng hulugan. Kailangan lang mag-down ng kalahati. Mansyon? Ayos pa to ah. Bakit kaya mura? Kaso sa Bataan, 2 probinsya din ang pagitan. Pumayag naman kaya mga magulang namin ito? Hiwalay na nga kami. Kung sa bagay, pwede naman sabihin inaayos na namin dalawa. Sayang naman to. Ilang ulit kong tinignan ng mga litrato. Malaki ang bakuran, tila maayos pa ang loob. Halos hindi ka panipaniwala. Pero may kung anong hatak sa akin na hindi ko maintindihan. Mark, may nakita akong bahay na malaki, mansyon. Murang-mura lang. Pwedeng hulugan basta makapag-down ng kalahati. Mansyon? Lisa, huwag mong sabihin maniniwala ka na kaagad sa mga ganyang post. Baka scam lang yan. Hindi, totoo to. May pictures, tsaka nakalagay din ang address. Gusto ko lang subukan. Ang ganda ng lugar. Malayo sa magulang mo pati sa amin. Isipin mo, magiging tahimik tayo doon. At saan tayo kukuha ng pang-down? May ipon ka, di ba? Yun na lang muna. Ako nang bahala sa hulog buwan-buwan. Ipon ko? Lisa, matagal kong pinagtrabahuhan yon. Hindi lang para basta-basta na lang gastusin. Alang-alang sa anak natin, Mark. Ayoko lumaki si Angela sa magulong sitwasyon. Di mo ba nakikita?
Tuwing magkasama kayo, masaya siya. Ayoko na makita siyang nalulungkot tuwing wala ka. Kung ayaw mong gawin para sa akin, gawin mo para sa kanya. Alam mo, hindi kita maintindihan. Pero sige, kung yan ang gusto mo, tingnan natin yung bahay. Napangiti ako kahit papano. Para bang may liwanag na tumagos sa dilim na bumabalot sa isipan ko. Na sa wakas, baka nga magkaroon kami ng bagong simula. Agad kong sinend kay Mark ang link ng mansyon. Habang nakatingin ako sa mga larawan, nakaramdam ako ng kakaibang kaba. Pero pinilit kong wag na lang pansinin. Iniisip ko na lang, baka epekto lang ng pagod at stress. Di ko na tinanong kung bakit ganun kamura at kung bakit parang minamadali ang pagbebenta. Ang mahalaga, may bago kaming titirahan. Kailan natin pwedeng puntahan to? Kahit bukas siguro. May number na nakalagay. Pwede tayo magpa-schedule ng viewing. Kontakin muna natin. Sige. Pero kapag may mali rito, hindi tayo tutuloy. Oo, naiintindihan ko. Pagkatapos ng tawag na yon, nahiga ako sa kama. Pinagmamasdan ko ang anak naming mahimbing na natutulog. Mahaba pa ang lalakbayin namin at alam kong hindi magiging madali. Pero sa unang pagkakataon, naramdaman kong baka muling mabuo ang nawasak naming pamilya. Ngunit habang nakapikit ako, may naririnig akong mahinang mga yabag. Dumadaan sa labas ng bintana. Bumangon ako at sumilip, pero wala naman ako nakita. Tanging madilim at malawak na kalye lang ang bumungad. At mula sa anino, may mahina akong narinig na bulong. Babalik kami. Napaatras ako. Napahigpit ng kapit sa kortina. Pinigit ko ang mga mata. Pilit kinakalma ang sarili. Hindi ko alam kung ako lang ang nakarinig. Maaga kami nagbiyahe kinabukasan matapos makausap ni Mark ang may-ari ng numero na nakalagay sa details ng bahay. Hindi ko alam kung kaba o tuwa ang nararamdaman ko pero habang papalapit kami sa address ng mansyon, ramdam ko ang tibok ng dibdib ko. Si Angela abala sa pagdodrawing sa likod ng sasakyan. Si Mark naman, seryoso sa pagmamaneho. Tahimik ang lahat maliban sa ugong ng makina. Malapit na tayo. Sigurado ka ba talaga rito, Lisa? Oo, Mark. Kahit isang tingin lang. Tingnan mo. Baka magustuhan mo rin. Baka gusto mo lang talaga magkabalikan tayong dalawa. Huwag ka nang umasa. Ano ka ba? Naririnig ka ng bata. May isip na yung anak natin. May alam na rin yan sa nangyayari sa ating mga magulang niya. Basta tumahimik ka na lang. Halos 2 oras pa at tumambad na sa amin ang malaking tarangkahan. Bakal na itim, mataas at may disenyong parang mga dahon at ubas na nakapilipit. Sa likod nito sumilip agad ang mansyon. Halos hindi ako makahinga. Sobrang laki at ang ganda nun sa personal. Ang laki. Oo nga. Akala ko nagbibiro ka lang. Ang pader nito ay kulay puti na tila bagong pintura. Ang bubong ay pulang tisa at may 3 palapag. Malalaking bintanang kahoy na may salamin, nakahanay ng pantay. May malawak na bakuran, puno ng halamang ornamental, at sa gitna ay may lumang fountain na kahit tuyo, maganda pa rin. Hindi ito mura, Lisa. Paano naging ganito kababang presyo? Hindi ko rin alam. Basta 300,000 nakalagay kasama ng lupa. Hindi kaya clickbait? Sa mismong oras na yon, may lalaking nagbukas ng tarangkahan. Matangkad siya. Medyo payat, puti na ang buhok pero matalim ang mga mata. Kayo ba yung tumawag kagabi tungkol sa mansyo? Ako po. Ako si Mark at siya si Lisa, asawa ko. Ito naman ang anak namin. Ako si Kapitan Leo. Matagal na rin akong inatasang tumulong mag-asikaso ng mga papeles ng bahay na ito. Tara, pumasok kayo. Habang naglalakad kami papasok, napansin kong walang kahit anong bakas ng kalumaan. Malinis ang paligid. Wala ni isang basag na bintana o kupas na pintura. Hindi tulad ng inaasahan kong luma at nakakatakot. Ayos na ayos ang mansyon. Agad na nagtatakbo ang anak namin. Anak, dahan-dahan ha, baka madapa ka. Malawak ang bakuran. Pwede kayong maglagay dyan ng kahit anong gusto ninyo. Tara, pasok tayo sa loob. Pagpasok namin, sinalubong agad kami ng mabangong amoy ng kahoy at varnish. Ang sahig ay gawa sa nara
makintab na parang bagong wax. May hagdang kahoy na paikot sa gitna, papunta sa ikalawa at ikatlong palapag. Sa kanan, may malawak na sala na may antique sofa at chandelier na kumikislap. Lisa, ang ganda. Halos bagong ayos. Para talagang mansyon ang mayayaman. Oo nga, parang hindi totoo. Akala ko luma na yung bahay dahil mura. Ilang beses nang na-renovate ito nagdating may-ari bago ipinagbili. Hindi lang nila kayang ituloy ang hulog kaya iniwan. Kung ganito ang kondisyon, sulit talaga. Pero bakit nga ba ganun ang presyo? Sa ganong presyo lang ibinebenta ng may-ari. Ayokong dagdagan, masabaan ng lalamang sa kapwa, tama ba ko? Opo, tama nga po kayo. Habang naglilibot kami, napansin kong tuwang-tuwa si Angela. Tumatakbo siya mula sala papuntang kusina, saka aakyat ng ilang baitang bago muling bumaba. Si Mark naman, abala sa pagtatanong. Kap, kumusta naman ang papeles nito? Malinis bang titulo? Baka may sabit ha? Ayos na ayos. Nakapangalan sa akin ang disposisyon at diretso ang proseso sa munisipyo. Wala kayong dapat na alalahanin. At tungkol sa hulugan, magkanong down? Kalahati muna, gaya ng nabasa nyo. Ang natitira, pwede buwan-buwan sa loob ng 3 taon. Mura na yan, kumbaga para makuha nyo agad. Binuksan niya pa ang ilang kwarto. May master's bedroom na may balkonahing natatanaw ang buong bakuran. May 3 guest rooms, maaaliwalas at may malalaking bintana. Ang kusina, moderno pa ang disenyo. Tila handa na para gamitin. Titira na lang talaga ang kulang. Wala na akong masasabi. Kung totoo ang lahat ng papeles, parang jackpot na talaga to. Tama ka. Parang ito na yung hinihintay natin. Mukhang gusto rin ng anak natin dito. Ano sa tingin mo? Ikaw ang magdidesisyon niyan dahil ikaw ang magda-down. Sa akin? Kung anong gusto ng anak natin? Napatingin ako kay Angela at doon ko lang napansin kung gaano siya kasaya. Para bang sa loob ng ilang taon, ngayon lang siya nakakita ng lugar na tunay na matatawag na tahanan. At sa puso ko, gusto ko ring paniwalaan na tama ang desisyon namin yun. Kap, pwede ba naming makuha agad ang kontrata? Para ma-review ko bago tayo pumirma? Oo, ihahanda ko. Basta siguraduhin nyo lang ang down payment. Kapag naibigay na yon, sa inyo na agad ang bahay. Pwede na kayong lumipat kahit anong araw. Talaga? Ang bilis naman. Wala nang problema. Pero may isang bagay lang akong imumugkahi. Ano yun, Kap? Ipabless ninyo muna ang bahay bago kayo tuluyang lumipat. Hindi naman dahil may masama, kundi tradisyon lang para din panatag ang loob ninyo. Tumango ako. Sinusubukang wag ipahalata ang kaba ko. Hindi ko alam kung simpleng payo lang yon o may mas malalim na dahilan. Pero sa puntong yon, mas pinili kong manahimik. Ang mahalaga, tanggap na ni Mark. Sige, Kap, walang problema. Basta matapos ang lahat ng papeles, lilipat na kami. Doon ko naramdaman ang simula ng bagong kabanata. Sa isip ko, hindi ko alam kung bagong simula nga ba o panibagong bangungot. Dumating ang araw ng paglipat namin. Maaga pa lang bumiyahe na kami bitbit ang sapat na mga gamit. Mukhang liwayway na nang muli naming makita ang malawak na bakuran ng mansyon. Habang binababa namin ang mga kahon mula sa sasakyan, lumabas si Kapitan Leo para tumulong. Kumusta ang biyahe ninyo? Mabutit nakarating kayo nagligtas. Ayos naman, Kap. Eto na. Tuluyan na kaming lilipat. Maraming salamat sa tulong sa papeles, ha? Walang anuman. Nasa inyo na ang susi at lahat ng kailangan. Wala na kayong alalahanin, basta tandaan lang ninyo ang sinabi ko noon. Ipabless ang bahay. Tumango si Mark, ngunit nanatili akong tahimik. Ang paligid na noon ay parang puno ng sigla. Napansin kong tila ba naging malamlam kumpara nung una naming punta. Isang malamig na simoy ang dumampi sa balat ko at dumiretso sa batok ko, na nagpakilabot sa aking buong katawan. Para bang may mabigat na nakasabit sa hangin. Hindi ko po yun sinabi kay Mark DJ Yumi.
dahil baka sabihin na naman niyang nag-iimbento na naman ako. Napalingon ako sa kalsada. May ilang kapitbahay na napatigil sa paglalakad. Nakatingin sa amin. May isa pang matandang babae na bahagyang umiling at isang binata na napahinto sandali bago nagdasal ng mahina. Parang may gusto silang iparating pero ayaw magsalita. Mula sa dulo ng kalsada, may matandang lalaking papalapit. Medyo matipuno, maitim ang balat at may pilat sa pisngi. Kilala niya si Kapitan Leo. Agad niya itong binati. Mga bagong kapitbahay mo, Paeng. Hello po sa inyo. Balaan mo rin ang mga yan, Kapitan. Maganda pa ngayon ang mansyon. Pero tandaan ninyo, hindi lahat ng maganda ay ligtas. Napatingin ako sa kanya. Ang mga mata niya puno ng babala. Gusto ko sanang magtanong, pero mabilis siyang tumalikod at nagpatuloy sa paglalakad. Naiwan ako nagtataka at kinakabahan. Ano kaya ibig sabihin ng sinabi niya? Hayaan mo na. Matanda na kasi. Marami talaga mapamahiing tao. Oo, siguro nga. Pinilit kong ngumiti, pero hindi maalis ang bigat sa dibdib ko. Habang inaayos namin ang mga kahon sa loob, ramdam ko ang mga matang nakamasid mula sa dilim ng paligid. Nang matapos kaming mag-ayos, nagsimula na ang unang gabi namin sa mansyon. Tahimik ang lahat. Si Angela maagang nakatulog dahil napagod katatakbo sa buong mansyon. Nagpasya kaming matulog sa iisang kwarto dahil yun ang gusto ng anak namin. At hindi naman kami makatanggi. Si Mark nakahilata na sa kama. Tila ba kampanting-kampante. Ako, hindi magawang dalawin ang antok. Sa katahimikan ng gabi, bigla na lang akong nakarinig ng mga yabag. Mabigat at mabagal, galing sa itaas. Para bang may naglalakad sa pasilyo ng ikalawang palapag. Mark, naririnig mo ba yon? Ano na naman? Wala akong naririnig. Matulog ka na. Pero may naglalakad sa itas eh. Pagod ka lang. Huwag mo nang intindihin yan. Hindi na siya kumibo. Ako naman, lalo akong hindi mapakali at napako sa pakikinig. Ang mga yabag paikot-ikot sa taas hanggang sa unti-unti itong lumapit sa hagdan. Kasabay ng yabag may sumingit na amoy. Mabaho. Parang amoy ng nasusunog na karne. Nabulabog ang sikmura ko at halos masuka ako sa amoy na sumusuntok sa ilong ko. Tinakpan ko ang ilong ko habang nakamasid sa dilim. At doon ko po siya nakita, DJ Yumi. Sa may hagdan, may isang silueta ng lalaking nakatayo. Hindi ko magalaw. Nakamasid lang sa amin. Hindi ko makita ang kanyang mukha pero ramdam kong nakatitig siya sa akin. Nanlamig ang mga daliri ko habang hawak ang kumot. Sino ka? Dali-dali kong binuksan ang ilaw. Sa isang iglap na wala ang silueta. Walang tao. Tanging hagdang kahoy lang at wala nang iba. Pinilit kong tignan ang paligid. Wala ni anong bakas. Umupo ako muli sa kama nang makabalik ako sa loob. Nanginginig ang tuhod ko. Sa tabi ko mahimbing na natutulog si Mark. Walang kamalay-malay. Sinubukan kong kalmahin ang sarili dahil baka pagod nga lang ako o baka imahinasyon ko lang. Pero alam kong hindi yun basta-basta. Ang lamig na nararamdaman ko, ang amoy ng sunog at ang yabag. Hindi ko yun guni-guni. Ano tong pinasok namin? Tumitig ako sa kisame. Pilit pinipigit ang mga mata. Sa isip ko nagdarasal na lang ako. Kinabukasan, abala kami ni Mark sa pag-aayos ng mga kahon sa sala nang biglang tumayo si Angela mula sa pagkakadapa sa sahig. Tahimik siyang nag-abot sa akin ng papel. Kinuha ko yon at sa mismong iglap na nakita ko ang laman, nanigas ang buo kong katawan. Isang pamilya ang nakaguhit. Isang babae at 2 lalaki. Maputla ang mga mukha at pulang-pula ang mga mata. Mark, tingnan mo to. Ano na naman yan? Drawing lang yan ng bata. Hindi lang to basta drawing. Baka nakikita to ng anak natin dito kaya niya ginuhit. Lisa, seryoso ka ba? Bata lang yan. Gumuguhit siya ng kahit ano. Ikaw lang ang nagbibigay ng kahulugan sa mga ginuguhit ng anak natin. Hindi, Mark. Hindi mo ba napapansin? Babae at 2 lalaki. Kagabi may nakita akong lalaki nakatayo sa hagdan. Nakatitig lang sa atin. Ay nako. Wag mo na akong sisimulan dyan. Hindi mo ba naamoy kagabi? Parang amoy na susunog na karne.
Tsaka may naririnig akong mga yabag. Hindi lang tayo nandito. Yabag. Baka daga lang o alagang pusa ng kapitbahay. Ang problema sa'yo, lahat ginagawa mong multo. Mark, wag mong baliwalain ang sinasabi ko. May third eye ako. Noon pa man alam mo na to, di ba? Alam ko. Pero hindi ibig sabihin totoo lahat ng sinasabi mo. Hindi ko kayang mabuhay na laging may multo sa paligid. So ako ang problema? Dahil may nakikita ako? Dahil hindi ka naniniwala? Oo, Lisa. Ikaw ang problema. Wala tayong katahimikan dahil sa paniniwala mo. Paano kung tama ako? Paano kung may kasaysayan ng bahay na to at nasa panganib tayo? At paano kung wala? Hindi ka ba napapagod kakaisip, ha? Tsaka kung meron man, ikaw pa rin ang may kasalanan dahil ikaw naman ang may gusto nito eh. Napakagat ako sa labi. Ramdam ang panginginig ng dibdib ko. Sa halip na sumagot pa, tumalikod ako. Hindi ko na kasi kaya makipag-away sa kanya. Bahala ka! Oh, saan ka pupunta? Hindi ko na siya sinagot. Kinuha ko ang flashlight at umakyat sa ikalawang palapag. Kailangan kong huminga. Kailangan kong ilayo ang isip ko kahit saglit lang. Dinala ko ng mga paa ko sa isang pasilyo na hindi ko pa napapasok. Tahimik at parang walang laman. Huminto ako sa isang mabigat na pintuan. Kinapkap ko ang doorknob. Malamig at halos nagyayelo. Dahan-dahan ko itong binuksan. Sumalubong agad sa akin ang amoy ng alikabok at lamig na parang galing sa ilalim ng lupa. Tumambad sa akin ang isang kwartong puno ng dilim. Sa mga dingding nakahanay ang malalaking portrait. Isa-isa at magkakatabi. Ang babae mahaba ang buhok, maputla ang mukha, at may mga matang mapula na tila nagliliyab. Ang dalawang lalaki, parehong payat, parehong malamlamang balat, at parehong nakamasid na parang handang gumalaw anumang oras. Diyos ko, parang yung nasa drawing ng anak ko. Eksaktong kapareho ng drawing ni Angela. Ang mga pulang mata, ang maputlang balat, para silang nabubuhay. Habang lumalapit ako, sinusundan nila ako ng tingin. Ang ilaw ng flashlight, kumikislap. At sa bawat kisap, pakiramdam ko gumagalaw ang kanilang labi, bagamat walang lumalabas na salita. Napahinto ako. Para bang may nakatayo sa likuran ko. Dahan-dahan akong lumingon. Habang nanginginig. Walang tao. Pero nang ibinalik ko ang tingin sa portraits, mas matalim na ang mga mata nila at mas buhay. Umurong ako. Halos mabitawan ko yung flashlight. Ramdam ko ang bigat ng hangin at parang may nakapaligid sa akin. Pinilit kong lumapit sa pinto at isinara ito ng mariin. Nakatayo ako sa pasilyo. Habol ang hininga, nanginginig ang kamay. Hindi ko alam kung paano ko yun ipapaliwanag kay Mark. Kinabukasan, maaga pa lang ay muling naglibot ang isip ko sa mga portrait na nakita ko. Kahit anong pilit kong ibaling sa ibang bagay ang atensyon ko, bumabalik pa rin sa akin ang mga mapupulang mata na nakatitig. Habang abala si Mark sa pag-aayos ng mga gamit, napilitan akong bumalik sa pasilyong yun. Huminto ako sa harap ng pintuan. Hindi ko na ito binuksan pero tila ba naroon pa rin sila at nakamasid. Tumindig ang balahibo ko nang may narinig akong mahina. Isang bulong na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Babalik kami. Kanyo ang babalik sa amin. Napaatras ako. Halos mabitawan ang hawak kong flashlight. Agad akong bumalik sa sala kung nasaan naroon si Mark. Mark, may narinig ako sa loob. Ano na naman? May bumulong sa itaas. Eksaktong sinabi niyang babalik sila, tayo raw papalit sa kanila. Diyos ko, Lisa. Babalik daw sila? Siguro pati alikabok kinakausap mo na rin. Mark, huwag mong gawing biro to. Totoong sinasabi ko. Alam mo kung anong totoo? Praning ka. Konting kaluskos kung ano-ano lang pumapasok sa isip mo. Wala akong naririnig. Wala akong nakikita. Ikaw lang. Baka dapat dalhin ka na sa doktor. Hindi ako baliw. Kung hindi ka naniniwala, fine. Pero wag mo akong pagtawanan. Anong gusto mong gawin ko? Makipag-usap din sa mga multo mo? Naputo lang sigawan namin nang marinig ang biglang pag-iyak ni Angela mula sa kwarto. Mabilis akong napatakbo, kasunod si Mark na halatang nagulat. Pagbukas ko ng pintuan, nakita ko siyang nakaupo sa kama. Hawak-hawak ang kanyang laruan, pero nanginginig ang balikat habang umiiyak. Angela? Anak, anong nangyari? Hindi siya sumasagot, pero kita sa kanyang mga mata ang takot.
Nakatingin siya sa dingding, doon mismo sa bandang kanto ng kwarto. Parang may nakikita siya. Napalapit si Mark, hawak-hawak ang kanyang balikat, halatang natataranta. Lisa, bakit parang... Nakikita rin niya. Hindi ako nag-iisa. Nakikita niya rin ang mga nakikita ko. Natigilan si Mark. Napatingin sa akin na parabang doon lang siya tinablan ng takot. Ang mukha niya namutla at ang dati niyang panunuya napalitan ng kaba. Ramdam kong yun ang simula ng mga bagay na hindi na niya kayang baliwalain. Pagkatapos ng gabing yon, hindi agad tumigil sa pag-iyak si Angela. Nang tuluyan na siyang kumalma, mahigpit akong nakayakap sa kanya. Doon ko lang napansin na ang direksyon ng tingin niya kanina ay pamilyar. Ang sulok ng kwarto kung saan palagi kong nararamdaman ang bigat ng presensya. Kinabukasan habang tahimik siyang nagdodrawing ulit, nakita ko kung anong isinusulat niya sa mga pahina ng notebook. Isang babae at 2 lalaking nakatayo sa tabi ng kama. Hindi na natin pwedeng ipagsawalang bahala to, Mark. Kung ako lang kaya kong tiisin, pero hindi si Angela. Kung totoo ang nakikita niya rin, kailangan natin gumawa ng paraan. Isa lang ang naiisip ko. Ipablast na natin ang bahay. Sige, kung yan ang makakatulong, gagawin natin. Parang sa unang pagkakataon mula nang magsama ulit kami, nagkasundo kami. Kinabukasan lumapit kami kay Kapitan Leo. Dinala namin si Angela, bagamat tahimik lang siya sa tabi. Pagbukas ng gate, agad kaming sinalubong ng kapitan. Mabuti at pumunta kayo. Kap, paano po bang tamang proseso? Gusto na naming ipabless ang bahay. Simple lang. Ako nang bahala pumunta sa simbahan at kausapin si Father John. Pwede kong ayusin ang schedule. Salamat, Kap. Sana matapos na to. Nagpa-schedule kami sa simbahan. Dumating ang araw ng pagpapabless. Maaga pa lang ay bumalik na kami sa mansyon. Kasunod ang pari na may dalang holy water, Biblia at rosaryo. Tahimik si Angela. Mahigpit na hawak ang laruan niyang paborito. Kami naman ni Mark, halos hindi nagsasalita mula sa kaba. Habang umiikot ang pari sa bawat sulok ng bahay, sinabuyan niya ng banal na tubig ang mga kwarto. Sa bawat talsik, tila gumagaan ang pakiramdam ko. Doon ko naisip, baka nga matapos na rin ang lahat ng yun. Hanggang sa dumating kami sa isang kwarto sa ikalawang palapag. Ang mismong silid kung saan nakita ko ang mga portrait. Tahimik akong tumingin sa paligid. Pilit hinahanap ang mga mata na nakapinta. Akala ko'y tapos na ang kabang nararamdaman ko. Hanggang sa biglang tumigil ang oras sa pakiramdam ko. Sa gilid ng kwarto, doon sa may bintana, may isang figura. Isang babaeng nakaputing bestida, maputla at nakangisi. Si Doña Felicita. Mark, Nanigas ang buong katawan ko. Hindi gumagalaw si Donya, pero ang ngisi niya ay sapat para iparamdam na hindi siya natitinag. siya yun. Siyang nakita ko sa portrait. Lisa, huwag ka maingay. Sinabuyan ng pari ng holy water ang direksyon ni Donya. Sa isang iglap, naglako siya. Para bang natunaw ng manipis na usok. Naiwan ang silid na malamig, pero walang laman. Nagkatinginan kami ni Mark. Ramdam kong parehong bumigat at gumaan ang dibdib namin. Parang ligtas, pero may bahid ng alinlangan. Siguro tapos na. Wala na siguro magpaparamdam dito. Oo. Siguro nga. Sa oras na yon, naniniwala kaming magiging tahimik na ang lahat. Ang pare itinuloy ang dasal hanggang sa matapos ang pagbasbas sa bahay. At nang lumabas kami ng bahay, dala ang pag-asang natapos na rin ang bangungot. Hindi ko alam na yun pa lang ang simula. Aswang Radio! Ang radyo ng mga aswang! Oh my God, grabe naman. Halfway na pero simula pa rin. Parang teleserye itong kwento ni Liza at Mark. Imagine mo, hiwalay na nga sila, tapos napilitan pang magsama ulit para sa anak. At ang ending, sa isang mansyon na parang may madilim na sikreto. Nakakaloka yung drawing ni Angela ng pamilya may pulang mata, ha? Tapos nag-aaway pa sila ni Mark dahil ayaw maniwala. Pero nung mismong bata na ang nakakita, doon na siya kinabahan. At hello, may Doña Felicita na nagpapakita during blessing. Pero nawala lang dahil sa holy water. Naku mga mare, feeling ko hindi pa dito natatapos ang lagim. Aswang Radio.
Lumipas ng 3 araw mula nang ipabless namin ang bahay. Tahimik ang lahat. Wala na akong naririnig na bulong. Wala nang amoy ng nasusunog na karne at walang multong nagpapakita. Naging normal ang mga gabi namin. Kumakain at naglalaro si Angela, tapos sabay-sabay kaming natutulog. Akala ko tapos na ang lahat. Pero isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Angela sa kama niya, bigla akong nagising. May malamig na simoy ng hangin na dumampi sa balat ko. Mas malamig kaysa karaniwan. Kasunod nun, ang mahina at sabayang bulong. Hindi kayo makakatakas. Dito na kayo. Hanggang kamatayan. Napaupo ako at kinilabutan. Paglingon ko, si Angela biglang napakagulgol ng iyak. Angela? Anak, bakit? Agad siyang bumangon, karga ang bata. Ako naman, nanlamig sa nakita ko sa dulo ng hallway. Isang lalaki, nakatayo at nakamasid. Pero hindi siya basta-basta tao. Ang katawan niya halos durog na sa pagkakasunog. Ang balat natutuklap, nakabalandra ang hilaw na laman sa ilalim. Ang leeg parang may mga paltos na sumabog sa init. Amoy nasusunog na laman ang pumuno sa ilong ko. Nakakasulasok at nakakahilo. Ang mga mata niya puti, parang walang itim. At ang mga labi niya tila natutuyo sa pagkalantad sa apoy. Lisa, anong nakikita mo? Mark, may nakatayo roon. Wala akong nakikita. Pero kahit wala siyang makita, ramdam ko ang panginginig ng kanyang katawan. Naririnig din niya ang bulong. Mahina man, pero sapat para hindi niya na maikaila. Kayo ang susunod na matutupok sa apoy. Ano yun? Bakit may naririnig ako? Sino yun? Hindi ko alam, pero nakikita ko siya. Sunog ang katawan niya. Posible kayang dito siya namatay? Pero hindi eh. Wala namang bakas ng sunog tong mansyon. Naguguluhan na rin ako. Ayaw tumigil ang anak natin sa pag-iyak, Mark. Kung sino ka mga hayop ka, umalis ka na! Tinatakot mong anak namin! Hindi niyo ko mapapalis sa lupang pagmamayari ko. Mark, kanila raw tong lupa. Hindi kaya nasunog ang bahay na dating nakatayo rito bago tong mansyon? Mga hangal, ang mansyon na ito'y akin din. Halos maiyak na ako sa sobrang takot. Ayaw umalis ng lalaki. Tinititigan niya kami. Napakapit ako kay Mark. Halos madurog ang braso niya sa higpit ng pagkakakapit ko. Ang nilalang ay nanatili lang doon. Nakamasid, nakatayo. Habang unti-unting kumakalat ang amoy ng nasusunog na karne sa buong pasilyo. Ayaw ring tumigil ng anak namin sa pag-iyak dahil nakikita niya rin ang nakikita ko. Niyakap kami ni Mark na mahigpit na para bang may kukuha sa aming mag-ina. Lisa, anong gagawin natin? Hindi ko alam. Pero nandyan siya, totoo siya. Hindi ako nababaliw. Oo, naniniwala na ako. Magdasal tayo nang umalis siya. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, gaya ng sa langit. Hangal, hindi mo mapapalis. Mark, sinasabayan niya lang ako. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ibang panalangin na lang. Huwag yung kabisado natin, baka sakaling umalis siya. Ama naming makapangyarihan, paalisin mo ang masamang espiritong kasama namin ngayon. Patahimikin at gawin mong payapa ang gabi namin at ang bahay na ito. Nang pumikit ako at muling dumilat, wala na siya. Naiwan lang ang amoy. Mabigat at nakadikit sa hangin. Si Angela, yakap-yakap pa rin ni Mark. Nanginginig pa rin sa pag-iyak. Doon ko lang napatunayan. Hindi kami pinatahimik ng blessing. Binalaan lang kami. Ilang gabi rin kaming naging kampante pagkatapos noon dahil wala naman ang nagparamdam pagkatapos naming magdasal ng taimtim. Tahimik ang bahay. Parang muling nabuhay ang dating katahimikan. Pero kagaya ng lahat ng unos, may bagyong hindi nagpaparamdam hanggang dumating ang tamang oras. Lisa, narinig mo yon? Oo,
Nagpaparamdam na naman siya. Pero hindi ko siya makita. Kailan ka ba matatahimik, gago ka? Wala kaming ginagawa sa'yo para guluhin mo ang pamilya ko ng ganito. Baka lalo lang siya magalit sa ginagawa mo, Wala akong Mark. pakialam. Ang bawat pinto sabay-sabay na nagwawala. Parang may mga kamay na pilit na binubuksan at sinasara ang mga ito. Diyos ko! Basag ang mga salamin na bintana! Mahal, hawakan mo si Angela. Bahagya pa akong nagulat nang tawagin niya ako sa tawagan namin. Pero sinunod ko rin yung sinabi niya. Sa altar na iniwan ng pare, biglang sumindi ang mga kandila. Ang apoy, hindi basta liwanag. Gumagalaw sila, humahaba. Para mga dila ng demonyo na humahaplos sa hangin. Paano nangyayari to? Kung saan na-bless ng bahay, Hindi sila napaalis, lalo na sila nagalit. hindi tayo matatahimik sa ganitong bahay. Sorry, kasalanan ko to. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Gagawa tayo ng paraan para mapaalis sila. Sa paanan ng kama, biglang lumitaw ang tatlong nilalang. Si Doña Felicita, ang pangalang nabasa ko sa isa sa mga litrato. Nakasuot ng dugo ang bestida. Nakangisi at ang mga matay pulang-pula. Sa magkabilang gilid niya, nakatayo ang dalawang lalaking halos durog sa apoy. Balat na natutuklap, laman na lumilitaw, at amoy na parang sunog na baboy na kumakapit sa ilong ko. Hindi namin hahayaang makalis pa kayo rito. At ang bata, siya magiging sisindan namin. Lumayo kayo! Hindi niyo siya makukuha! Si Angela biglang kumislot. Ang katawan niya nanginginig. Ang mga mata niya pumikit, pero ang bibig niya bumuka at isang ungol na hindi kanya ang lumabas. Nararamdaman niyo ba? Unti-unti na siyang bumibigay. Kukunin namin siya sa inyo! Sa bawat iyak niya, mas lalo kaming lumalakas. Kayo ang susunod na mamamatay rito. Lisa, anong gagawin natin? Kailangan ko ng rosaryo. Hinanap ko agad sa ilalim ng una ng rosaryo. Nang mailapit ko ito sa dibdib ni Angela, biglang umatungal ang mga espiritu. Hindi mo kami mapipigilan! Sa bawat gabi, mas lalo kaming lalakas. Umalis kayo! Hinawakan ko si Angela ng mahigpit. Inilapat ang rosaryo sa kanyang noo. Ramdam kong kumikirot ang balat niya na parang nasusunog. Pero kasabay nito ay umurong ang mga nilalang at napaatras. Pero bago sila tuluyang nawala, muling nagsalita si Doña Felicita. Ang rosaryo mo'y panandalian lamang. Sa susunod, wala nang makapipigil sa amin! Tandaan ninyo, ang sumpa'y patuloy na magiging sumpa hanggat nandito kami. Lisa, Diyos ko, ang anak natin. Hindi sila titigil, Mark. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nagagawa sinasabi nila. Baka tayong balikan nila kahit wala naman tayong kasalanan. Niyakap ko ang anak ko ng mahigpit. Halos ayoko nang bitawan. Sa loob-loob ko, alam ko nagsisimula pa lang ang bangungot. Alam ko kasalanan ko kung bakit tayo napunta sa sitwasyong to, Mark. Mas mabuti pa siguro kung umalis na tayo. Kailangan muna nating makausap si Cap. Sana pwede pa nating makuha ang binayad natin. Pagkatapos naming mag-usap, pinuntahan namin si Kapitan Leo at dumiretso kami sa barangay hall. Pinilit naming makiusap sa kanya para makuha ang down payment at hindi yun naging madali. Cap, maliwanag naman na hindi kami ligtas sa bahay na yon. May kung ano-anong nagpapakita. Pwede ba kami mag-refund? Ay, hindi na pwede. Nakasaad naman sa kontrata, hindi ba? Pumilma kayo doon at saka maayos naman ang bahay. Baka nagkakataon lang na napapranig kayo. Kapitan, hindi kami nag-iimbento. Ang anak namin mismo nakikita rin. Hindi pa ba sapat na ebidensya yon? Alam nyo, matagal ng issue yan ng iba. Paulit-ulit na lang. Ang totoo niyan kung hindi nyo na kaya, mas mabuti pang ibenta nyo na lang uli sa iba. Pero ang refund, wala na. Ipinadala ko na sa may-ari ang down payment. Ibig sabihin, kahit anong mangyari, wala na talaga kaming habol. Oo. At payo ko lang, huwag na kayong magpapaniniwala sa mga naririnig ninyo. Baka stress lang. Dala ng paglipat.
at makaproblema sa pamilya. Napayuko ako. Alam kong wala na kaming laban. Ramdam kong hindi kami paniniwalaan kahit magsigawan pa kami. At sa mga mata ng kapitan, parang sinasabi niyang mas mabuti pang tumahimik kami. Paglabas namin, sumalubong agad ang matandang si Kapaeng. Nakasandal siya sa poste. Hawak ang isang baston. Ang mga mata niya puno ng bigat at may bakas ng pagkilala sa aming sitwasyon. Ang bahay na tinirahan ninyo, hindi na bago sa akin yan. 20 taon na ang nakalilipas. Ako mismo ang isa sa mga nagpasimula para sunugin ang pamilyang nakatira dyan. Ano? Bakit niyo po ginawa? Dahil sila'y mag-aswang. Si Doña Felicita at ang pamilya niya. Matagal nilang ginulo ang baryo. Kinukuha ang mga bata. Pinapatay ang mga alagang hayop. Wala kaming magawa noon, kundi pagsamasamahin ang lahat ng tao para tapusin sila. Sinunog namin sila ng buhay. Akala namin matatapos na. Pero mukhang tinutuo nga nila ang banta nila nung gabing sunugin namin sila. Pero hindi sila natapos. Bumabalik sila. Oo. Dahil hindi sila karaniwang nilalang. Ang sumpa nila'y nakabaon sa lupa. At kung sino mang pamilya ang magkamaling tumira doon, sila ang gagawing kapalit. Kaya kayo ang napili. Markado na kayo. Kahit lumayo pa kayo, susundan nila kayo. Hindi. Pwede kaming umalis. Hindi kami magpapaloko sa mga ganyang sumpa. Subukan ninyo. Kahit saan kayo magpunta, dadalhin ninyo ang tingin nila. Hanggang sa dumating ang araw, kayo ang magiging bagong pamilya ng mga sinunog. Diyos ko, kaya pala hindi sila tumitigil. Huli na para tumakas. May marka na kayo. At ang bata, siya ang pinakaimportante sa kanila. Dahil kailangan nila ng sisidlan. At ang mas bata, mas madali nilang mahahawakan. Tandaan ninyo, hindi ninyo sila mapapalayas ng basta sa labang. Ang kailangan, apoy rin. Pero, handa ba kayong gawin ang ginawa namin? 20 taon na ang nakalilipas. Napakagat ako sa labi. Ayoko nang makarinig pa ng kahit ano. Pero huli na. Tapos na ang sinabi niya. Alam ko sa puso ko, may katotohanan ang bawat salitang lumabas sa bibig niya. Sa gilid ng mata ko nakita ko nakatingin si Mark sa malayo. Parang ayaw tanggapin pero wala nang mapanghawakan. Tandaan ninyo, hindi sila titigil. Kahit saan kayo magpunta, nandyan sila. At sa oras na bumigay kayo, tapos na ang lahat. Pagkatapos noon tumalikod siya at naglakad palayo. Naiwan kaming nakatulala, walang masabi. Ang bigat ng sinabi niya parang multo na nakadikit sa dibdib ko. Tahimik kaming bumalik sa mansyon. Pagbukas ko ng pinto, malamig ang simoy ng hangin na sumalubong sa akin. Tila may matang nakamasid mula sa dilim. Pumasok na tayo. Baka giniginaw na ang bata. Tumangulang ako at sumunod. Sa sala habang inihihiga si Angela, napansin ko ang isang bagay. Sa labas ng bintana, sa gilid ng kurtina, may aninong nakasilip. Hindi siya tao. Ang mukha niya maputla, mahaba ang ngipin, at ang mga matay nagliliyab na pula. Napaatras ako. Halos mabitawan ko ang anak ko. Tumingin ako kay Mark, ngunit abala siya sa pag-aayos ng kumot. Nang lingunin ko ulit ang bintana, naroon pa rin ang anino. Nakangisi, nakatitig at naghihintay. Lisa, bakit ka nanginginig? May nakikita ka na naman? Huwag masyadong maingay. May nakasilip sa bintana. Wala akong nakikita, Lisa. Hindi, Mark. Nandun siya. Maputla. May pulang mata at nakangisi. Hindi ko alam kung paano tatanggapin to, Lisa. Hindi ko nakikita pero nararamdaman ko. At ayokong paniwalaan kasi baka tuluyin akong mabaliw. Matagal ka nang hindi naniniwala sa akin. Kaya mas lalo ako natatakot.
Ako na lang palagi nakakakita. Hindi ko tinatanggi ang mga nakikita mo. Dahil gusto kong pagtawanan ka. Hindi ko matanggap dahil natatakot ako. Paano kung tama ka? Paano kung lahat ng nakikita mo'y totoo? Kung natatakot ka, paano pa ako? Ako ang nakakakita, wala akong ibang magawa kundi wag na lang silang pansinin. Akong walang magawa kundi sabihing baliw ka. Hindi kita pinaniwalaan kasi hindi ko alam kung paano ko haharapin. Pero ngayon nakikita kong pati anak natin, dinadamay nila. Wala na akong karapatang magbulag-bulagan. Naririnig mo ba yun? Oo. At hindi ko na kayang sabihin kuni-kuni lang yan. Unti-unti siyang lumapit sa akin. Hawak ang kamay ko. Mainit ang palad niya. Kabaliktaran ng lamig na bumabalot sa paligid. Lisa, hindi ko alam kung paano tayo lalaban. Pero kung may kakayahan kang makita sila, baka yun ang kailangan natin. Noon pa man, gusto kong isipin na sumpa ang pagkakaroon ng third eye. Kasi hindi ako pinapaniwalaan, palagi akong pinagtatawanan. Kasalanan ko yon. Takot ako na baka tama lahat ng sinasabi mo. Takot ako. Kasi hindi ko kayang protektahan kayo kapag hindi ko nakikita ang kalaban. Hindi mo kailangan makita, basta maniwala ka. Ako ang makakakita pero ikaw ang magtatanggol sa amin. Siguro, ito ang dahilan kung bakit kailangan nating magsama ulit. Hindi para sa atin, kundi para sa anak natin. At para rin sa sarili natin. Para matigil na tong bangungot. Sabay kaming napalingon. Nasa bintana pa rin ang anino. Pero ngayon, hindi na lang siya basta nakasilip. Dahan-dahan niyang idinikit ang kamay sa salamin. Para bang sinusubukan niyang makapasok. Mark, nandiyan siya. Huwag kang lalapit. Huwag kang matakot. Nandito ako. Kung hindi tayo magkakaisa, kukunin nila sa atin si Angela. Kaya nga, simula ngayon, hindi na ako lalaban sa'yo. Maniniwala na ako. At gagawin ko lahat para hindi nila makuha ang anak natin. Biglang nabasag ang bintana. Tinakpan ko agad si Angela habang si Mark ay humarang sa harapan namin. Sa gilid ng mata ko, nakita ko ang mukha ng nilalang. Nasusunog ang balat, natutuklap at ang mga matay nagliliyab. Lisa, sabihin mo kung anong nakikita mo. Ako nga harang. Isa siya sa sinunog. Isa sa pamilya ni Doña Felicita. Gusto niyang pumasok. Hindi siya makakapasok. Kung hindi tayo bibigay ng basta-basta, manalangin ka. Akong bahala rito. Napahigpit ang yakap ko kay Angela. Pinikit ko ang mga mata ko, sabay dasal. Si Mark nakatayo sa harapan. Hawak ang isang kahoy na mula sa sahig na nasira. Tumindig siya na para bang kaya niyang harapin ang kahit anong halimaw. Lisa, hindi ko kayo iiwan ng anak natin. Hindi ko kayo pababayaan. At hindi na rin kita itataboy. Ngayon lang tayo magiging tunay na magkasangga ulit. Niyakap niya kami ng mahigpit. Habang sa labas nakatitig ang aswang na nakasilip sa bintana. At sa unang pagkakataon naramdaman kong kahit puno ng lagim ang paligid, may pag-asa pa. Pagkatapos mabasag ang bintana, mabilis kaming kumilos. Si Mark, pinulot ang mga piraso ng salamin at agad na isinara ang kurtina. Ako, mahigpit na niyakap si Angela. Pilit na pinapakalma ang bata. Ramdam kong nanginginig pa rin siya sa takot, pero unti-unti na rin bumibigat ang kanyang mga mata dahil sa pagod. Lisa, huwag kang pipitaw. Kaya natin to. Hindi ko alam kung paano pa, Mark. Parang bawat sulok ng bahay may nakamasid. Kaya nga kailangan nating ayusin lahat. Hindi natin pwedeng hintayin na muli silang pumasok. Tumayo siya. Dinala ang ilang kahoy mula sa lumang kabinet at pinako ang nabasag na bahagi ng bintana. Ang bawat hampas ng martilyo, parang panata na hindi niya kami hahayaang masaktan ng kahit anong nilalang. Mark, salamat. Hindi mo na kailangan magpasalamat. Mali ako nun. Kaya ngayon, itutuwid ko lahat ng kamalian ko. Tahimik kaming nag-ayos ng mga gamit. Inilipat namin si Angela sa gitna ng kwarto. Nilagyan ng mga unan sa paligid para ligtas siya. Habang siya'y tulog, kami ni Mark ay naglibot sa buong mansyon. Sinisiguro na walang puwang para makapasok ang mga anino. Lisa, ano sa tingin mong dapat gawin? May paraan ba para hindi sila makapasok? Hindi ko sigurado. Pero madalas, kapag may sa looban ng labagay, umaatras sila dahil takot sila. Sige, maglalagay tayo ng rosaryo sa bawat silid. Kung may kandila, sisindihan natin. Kahit paano, mas mabuti nun kaysa wala.
Hindi mo ba naiisip na baka kulang yon? Oo. Kulang nga. Pero hanggat wala pa tayong ibang alam, magsisimula muna tayo rito. Sabay kaming pumunta sa mga kwarto. Ako may daladalang rosaryo at maliit na bote ng holy water na naiwan ng pare nung nagpa-bless kami. Siya naman, kandila at posporo. Nag-ikot kami, isa-isa habang dinadasala ng bawat sulok. Hindi ko akalaing makikita kitang gumagawa ng ganito. Hindi ko rin nakalain. Pero mahalaga na paniwalaan kita. Kung hindi, paano tayo lalaban? Naalala mo pa ba? Dati tuwing binabanggit ko mga nakikita ko, nagagalit ka. Oo. Kasi hindi ko alam paano harapin. Akala ko kapag itinanggi ko, mawawala. Pero ngayon alam kong mali ako. Huminto siya sandali. Tumingin sa akin. Ang mga mata niya seryoso. Walang bakas ng panunuya o pagdududa. Lisa, hindi kita iiwan. Kahit ano pang mangyari. Hindi lang dahil magkasama tayo rito. Hindi lang dahil kay Angela. Kundi dahil ikaw ang asawa ko. Kahit gaano tayo kagulo, ikaw pa rin ang mahal ko. Mark, natatakot pa rin ako. Pero ngayon nandito ka, mas kaya kong humarap sa takot ko. Ganun din ako. Kahit hindi ko nakikita, ikaw ang mata ko. Sabihin mo kung anong kailangan kong gawin at gagawin ko. Tumango ako at naglakad ulit. Sa bawat silid na napapasok namin, mas lalong nagiging magaan ang loob namin. Hindi dahil wala na ang panganib, kundi dahil may panibagong lakas na ipinanganak, ang pagkakaisa naming dalawa. Pagbalik namin kay Angela, mahimbing pa rin siyang natutulog. Pinagmamasdan ko siya. Iniisip kong hanggang kailan namin siya mapoprotektahan. Mark, paano kung bumalik sila? Lalaban tayo. Hindi na tayo tatakbo o tatakas. At kahit anong mangyari, hindi ka nag-iisa. Kasama mo na ako bilang kakampi mo. Doon ako napangiti. Kahit nangingilid ang luha ko. Sa gitna ng takot, nahanap namin ang dahilan para muling magtiwala. Hindi lang sa isa't isa, kundi sa sarili naming kakayahan. Habang nakahiga kami sa tabi ni Angela, ramdam ko ang init ng kamay ni Mark na nakahawak sa akin. At sa unang pagkakataon mula nang lumipat kami, nakatulog akong may kasamang pag-asa. Kinabukasan, nagpasya kaming libutin muli ang mansyon. Sa bawat sulok na nadaanan namin, ramdam pa rin ang bigat ng presensya. At sa wakas, napansin naming may pinto ang kahoy na natatabunan ng lumang kabinet sa likuran ng kusina. Lisa, nakita mo na ba to? Hindi. Parang sinadya nila itago yan. Buksan natin. Pagkatapos alisin ang kabinet, tumambad sa amin ang isang lumang pinto. Makapalang alikabok nito at may mga gasgas ng kuko. Napalunok ako, ngunit wala kaming pagpipilian. Kinuha ni Mark ang flashlight at binuksan ang seradura. Diyos ko, amoy bulok. Parang amoy patay na hayop. Sa bawat hakbang pababa, lalong lumalakas ang amoy. Ang hagdang kahoy nangingitim at sa gilid nito ay may bakas ng natuyong dugo. Lisa, dahan-dahan lang. Nasusuka ako sa amoy. Parang amoy libingan. Pagdating namin sa dulo ng hagdan, napahinto kami. Ang basement ay malawak. Mas malaki pa kaysa buong kusina sa itaas. Sa gitna may nakatayong altar na gawa sa bato. May mga ukit na mga simbolo na hindi ko maintindihan. Sa paligid, nakahilera ang mga buto. Daan-daan. Magkakapatong at ang ilan ay may punit na damit na pangbata. Diyos ko, Mark. Mga bata. Mga hayop sila. Hindi ko akalain ganito kalala ang meron dito. Habang lumalapit kami sa altar, tila may mga boses na nagmumula pa mula sa mga buto. Hindi ko maintindihan. Pero parang mga iyak at panaghoy. Napatakip ako ng tenga habang nanginginig. Lumapit ako at hinaplos ang gilid ng altar. Malamig na parang yelo. Pero biglang sumabog ang mga larawan sa isip ko. Nakita ko ang mga batang nakatali, umiiyak, habang si Doña Felicita at ang kanyang pamilya ay nakangisi. Dinudurog ang kanilang buto para iaalay. Nakita ko ang dugo na dumadaloy sa mismong altar na yun.
Tama na! Lisa, anong nakita mo? Mga ritual nila. Ginagamit nila mga biktima para manatili malakas. At lahat ng yun nandito pa rin. Kaya pala hindi sila mapalis. Hanggat may altar rito, buhay sila. Kung gusto natin matapos to, kailangan sirain ang altar. Paano? Baka mas lalo sila magalit. Galit na sila mulat sa pool. Hindi na tayo ligtas kahit anong gawin natin. Ang tanong, haharapin ba natin? O hahayaan na lang silang lamunin tayo? Hindi ako nakasagot agad. Nakatingin ako sa mga buto ng mga bata, sa mga mukhang hindi na makakapagsalita. At sa oras na yon, alam kong hindi kami pwedeng umurong. Sige, pero hindi ngayon. Kailangan muna nating ihanda mga sarili natin. Oo, pero at least, ngayon alam na natin ang pinagmumulan nila. Napaigtad kami. Sa dulo ng basement may gumalaw na anino. Dahan-dahang umangat mula sa mga buto ang isang figura. Bata. Nakasuot ng lumang uniforme. Duguan at walang mata. Nakita kong nakangiti ang bata. Pero ang ngipin niya ay puro bulok at itim. Lumapit siya sa amin. Parang hinahatak ng hangin. Gusto niyang tulungan namin sila. Sunugin daw at sirain ang altar para matapos ang sumpa. Biglang naglaho ang bata. Iniwan kaming magkahawak ng kamay. Parehong nanginginig. Sa oras na yon, ramdam kong hindi na kami pwedeng umatras. Ang lahat ng mga biktima naroon pa rin. Naghihintay at umaasa. At kami na lang ang natitirang may kakayahang wakasan ang lahat. Lisa, hindi ko kayo iiwan. Hindi na katulad ng dati. At kahit mamatay ako, hindi ko hahayaang makuha nila kayo. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ko kakayaning mawala ka pa ulit sa amin. Pero alam mong totoo yan. Mas mabuti nang akong mawala kaysa sa'yo. Hindi, Mark. Hindi ikaw lang ang lalaban dito. Tayong dalawa. Magkasama natin tatapusin to. Maghahanda tayo. At kapag dumating ang oras, gigibain natin ang altar na yan. Para sa mga biktima, para kay Angela at para sa atin. Oo. At kapag nangyari yon, wala nang makakapigil pa sa atin. Sabay kaming umahon mula sa basement. Maigpit ang hawak sa isa't isa. Sa likod namin naroon pa rin ang altar at ang mga buto ng biktima. Bumalik kami sa basement kinagabihan, dala ang lakas ng loob na hatid ng pagkakaisa naming mag-asawa. Tahimik, mabigat ang hangin, at ang amoy ng nabubulok na laman ay lalo pang tumindi. Hawak ko si Angela ng mahigpit, habang si Mark ay may flashlight sa isang kamay at kahoy sa kabila. Ngunit bago pa man kami makalapit sa altar, biglang nagbago ang lahat. Ang ilaw ng flashlight ay kumikislap at mula sa bawat sulok ng dilim, unti-unting lumitaw ang mga figura. Hindi na sila anino. Hindi na rin sila bulong. Buong-buo silang nagpakita. Una si Doña Felicita, nakaputing bestida na duguan. Ang balat niya ay natutuklap na parang naluluto pa sa apoy. Ang kanyang mga mata pulang-pula, nagliliyab na tila walang hanggan. Sumunod si Diego, ang madalas na nagpapakita sa akin at unang nagparamdam sa hagdan. Ang katawan niya ay durog, puno ng sugat mula sa pagkakasunog, at ang mga ngipin niya ay matatalas, nakalitaw sa mapangising labi. Huli si Don Luisito, matangkad, halos punit ang balat at ang leeg niya ay parang nakalaylay at may mga paltos na namuo. Akala niyo ba makakatakas kayo? Walang nakakatakas sa sumpa ng aming dugo. At ngayon, nandito na kayo sa aming pugad. Saan ba kayo pupunta? Umalis kayo! Hindi niyo makukuha ang anak namin! Pero siyang kailangan namin. Bata, dalisay, madaling mapasok. Siyang magiging tulay ng aming pagbabalik. Hindi! Hindi niyo siya mahahawakan! Ramdam nyo na, hindi ba? Sa bawat gabi, mas lalo kaming lumalakas at ang bawat iyak ng bata. Mas nakakapagdagdag ng lakas namin. Kaya kayo dinala rito. Hindi ito basta basement. Ito ang puso ng aming ritual. Ang altar na yan, hindi lang alaala ng aming sakripisyo. Isa itong patibong. Mga demonyo kayo! Demonyo?
Hindi! Kami higit pa roon. Isang malakas na pamilya! At sa halip na tumigil sa isang henerasyon, pinili naming manatili. At ngayon, kayo na ang susunod! Lisa, Mark, alam niyo bang kaya hindi kami matahimik? Ay dahil pinatay kami ng hindi patas? Sinunog ng buhay habang nakatali, habang walang laban. Dahil pumatay kayo ng mga bata. Dahil gutom kami. Dahil ganoon kami sinilang. Hindi kami pinili. Ipinanganak kami bilang nilalang na kailangan ng dugo at naman. At sino bang may kasalanan? Kami bang lumaban para mabuhay? O ang mga taong nagpasimuno ng apoy? Hindi nyo kami kayang paikutin. Kahit anong dahilan nyo, wala kayong karapatang patayin ang mga inosente. Inosente? Walang inosente sa mundong ito. Lahat kayo'y makasalanan. At lahat kayo'y kailangan ding magbayad. At gusto naming marinig at makita mo kami ngayon. Kahit wala kang kakayahan, Mark. Pinili naming magpakita sa iyo. Hindi ka na makakapagtago sa dilim ng pagdududa. Kita mo na kami at totoo kami! Napahigpit ako ng yakap kay Angela. Pinipilit niyang idikit ang mukha niya sa dibdib ko. Nanginginig sa takot. Bata, halika sa akin. Ako ang tunay mong ina ngayon. Hindi na itong tungkol sa inyo. Tungkol ito sa pagpapatuloy. Ang dugo ng bata ang selyo. Hindi kami papayag! Hindi nyo na kailangan pumayag. Basta't narito kayo. Nakulong na kayo sa aming teritoryo. Lisa, ang pinto, wala na. Parang nawala. Hindi ba malinaw? Pati pong ito! At nahulog kayo sa amin! Bakit hindi nyo na lang kami patayin? Dahil hindi ganun kasimple! Ang katawan ninyo'y kailangang masunog sa altar. At ang kaluluwa, kailangan naming lamunin. Hindi pwedeng mabilisan gawin. Kailangang dahan-dahan para mas matamis. At habang nakikita nyo kaming muling nabuo, mas lalo kayong malulunod sa kamatayan. Hindi ako papayag. Wala na kayong laban. Ang sumpay isinara na. Nanginig ang paligid. Ang mga buto sa sahig ay gumalaw. Tila may buhay. At ang altar ay kumislap na pulang liwanag. Ramdam ko ang init. Para bang muli kaming isinilid sa apoy. Mark, ano gagawin natin? Manindigan. Hindi tayo pwedeng bumigay. Napakasarap marinig ng takot ninyo. Ramdam ko ang tibok ng puso nyo. At lalo kong nararamdaman ang tibok ng puso ng bata. Ang hihingi niya'y halimuyak ng kaligtasan para sa amin. Ang oras ng pagtubos ay dumating na. Hindi! Habang humihinga ako, hindi nyo siya makukuha! Titigil ka rin. Kapag nakita mong wala ka ng laban. Nagtitigan kami ni Mark. Parehong nanginginig. Pero alam kong pareho kaming desidido. Sa kabila ng lagim na nakaharap, hindi namin hahayaang makuha ang anak namin. Hindi na kayo makakabalik sa ibabaw. Kayo'y para na sa amin. At doon sa mismong gitna ng basement, nagsimula ang pinakamalaking bangungot ng buhay namin. Ang buong pamilyang sinunog, muling nabuo, at kami ang pinili nilang kapalit. Nang magsimulang lumindol sa basement at sumabog ang pulang liwanag mula sa altar, naramdaman kong yun ang oras ng laban. Hinawakan ko na mahigpit ang rosaryo ko. Nanginginig ang mga daliri, pero alam kong ito lang ang paraan. Si Mark, nakaharang sa harapan namin. Matatag, kahit nangingilid ang pawis sa noo niya. Lisa, sabihin mo kung anong gagawin ko. Ang rosaryo, ito lang makakabasag sa porsa nila. Pero hindi sapat na hawakan lang. Kailangan mong dasalin ang orasyon na itinuro sa akin ni Lola. Ako ang gagamit? Oo,
Ikaw may lakas para lumaban. Ako ang gagabay sa iyo kung kailan at saan. Biglang lumapit si Don Luisito. Ang katawan niya ay butot balat, nangingitim, at ang mga mata niya ay naglalagablab na parang uling. Nakatitig siya kay Angela. At sa bawat hakbang niya, lumalalim ang pader ng usok sa paligid. Ipigay niyo na siya. Nang matapos na ang lahat ng ito. Huwag kang lalapit! Hindi mo siya mapipigilan, Mark. Isa kang tao lang kumpara sa malakas na aswang! Hindi siya nag-iisa! Itinaas ko ang rosaryo. Kumislap ito sa dilim at dali-dali kong iniabot kay Mark. Ang init na dumaloy sa palad ko ay parang apoy na may dalang lakas. Hawakan mo at ulitin mong dasal ko. Kahit anong mangyari, huwag kang bibitaw! Bigkasin mo na, Lisa! Huminga ako ng malalim at sa gitna ng kaguluhan, narinig kong muli ang tinig ng aking lola na parang galing sa nakaraan. Inusal ko ang dasal ng mabagal. Sa ngalan ng Diyos na buhay, pawiin ang kadiliman, wasakin ang sumpa, liwanagan ang daan, iligtas ang kaluluwa! Sa ngalan ng Diyos na buhay, pawiin ang kadiliman, wasakin ang sumpa, liwanagan ang daan, iligtas ang kaluluwa! Biglang sumiklab ang rosaryo sa liwanag at nang hampasin ni Mark si Don Luisito, napaatras ito. Nagsisigaw. Ang balat niya ay parang nasusunog sa bawat tama. Hindi kayo makakatakas sa amin! Sige lang, Ama. Labanan mo sila. Ang dugo nila'y para sa atin. Lisa, hindi mo ba naiisip? Pinapahamak mo ang asawa mo! Wala siyang laban sa amin! Hindi niyo kilala si Mark! Nagliyab ang paligid ng basement, ngunit hindi pa tapos ang lahat. Ang mga mata ni Don Luisito ay nakatutok kay Angela. Parang hayop na gutom. Sa bawat hakbang niya, kumakalabog ang sahig at ang mga bitak ng pader ay lalong lumalawak. Lisa, anong gagawin ko? Ang lakas niya! Hindi sapat ang maikling dasal. May mas mahaba. Tinuro sa akin ni Lola. Sabihin mo, uulitin ko lahat. Nakalapit si Don Luisito. Ang mga kamay niya nangingitim, puno ng sugat at paltos. Ang hininga niya ay mabaho, parang bangkay. Umabot siya kay Angela at halos madakma na ang maliit kong anak. Ibigay niyo siya. Siya ang selyo ng aming muling pamumuno. Sinunggaban siya ni Mark gamit ang kahoy, pero walang epekto. Parang bato ang laman niya. Napaatras si Mark, nanginginig. At sa sandaling yun, alam kong wala kaming laban kung hindi ko bibigkasin ang buong orasyon. Mark! Pakinggan mo! Ulitin mo ng walang mintis! Sige na! Sa harap ng dilim at apoy, itinataguyod namin ang liwanag. Sa ngalan ng Diyos na walang hanggan, pawiin ang kasamaan, putulin ang tali ng mga patay. Sa bawat butil ng rosaryo, ipako sa apoy ang mga nilalang ng gabi. Sa bawat pangalan ng inosente, ipanumbalik ang hustisya. At sa lakas ng dugo ni Kristo, igupo ang mga gumagapang sa dilim. Sa harap ng dilim at apoy, itinataguyod namin ang liwanag. Sa ngalan ng Diyos na walang hanggan, pawiin ang kasamaan, putulin ang tali ng mga patay. Sa bawat butil ng rosaryo, ipako sa apoy ang mga nilalang ng gabi. Sa bawat pangalan ng inosente, ipanumbalik ang hustisya. At sa lakas ng dugo ni Kristo, igupo ang mga gumagapang sa dilim! Napaatras si Don Luisito. Nagsisigaw habang ang balat niya ay natutuklap. Ang liwanag mula sa rosaryo ay kumakapit sa katawan niya at sa bawat salita ni Mark, lalo itong lumalakas. Hindi kayo makakalis. Hindi ako matatapos dito. Luisito, tumayo ka! Huwag mong hayaang maagaw nila ang ating lakas! Lumamang ka. Ang dugo na lang nila ang kailangan natin para mabuhay. Ngunit si Don Luisito ay nahuhulog na. Ang mga sugat niya ay nag-aapoy at ang bawat hampas ng rosaryo sa hangin ay parang kutsilyong tumatama sa kanyang laman. Sa ngalan ng kataas-taasan, iselyo ang kasamaan,
Ibalik sa alab ang laman ng mga halimaw. Huwag hayaang manatili sa lupa ang mga sinunog ng langit. Hindi! Ako ang ulo ng pamilya! Hindi ako magigiba ng dasal ng isang tao! Di siya nag-iisa! Lahat ng kaluluwang pinatay niyo ay kasama namin ngayon! Tumigil ang lahat. Sa gitna ng liwanag, bumagsak si Don Luisito. Ang katawan niya ay nagsisigaw habang natutunaw. Ang kanyang mga mata nagliliyab pa rin, ngunit unti-unting nagdidilim. Felicita! Diego! Hindi pa tapos si pagganti ninyo ko! At sa huling pagsigaw, tuluyan siyang naglaho. Ang usok ay kumalat at ang lupa ay tumigil sa pag-uga. Si Mark nakaluhod, hingal na hingal, hawak pa rin ang rosaryo. Lisa, tapos na ba? Siya lang, pero hindi pa sila. Kaya pala pinili kitang maging halili, Lisa. Malakas ka, matibay. Pero mali ka ng piniling kakampi. Pinatay ninyo si Ama at kapalit niyan. Tutulungin namin kayo! Natapos ng isa. Kayo nang susunod. Hindi niyo kami kayang tapusin. Ang sumpay malalim. Ang dugo ng dandang biktima ay nasa ilalim ng lupa. At kayo ang susunod na idadagdag. Pinatay niyo ang haligi ng aming pamilya. Ngayon, kami naman ang lalaban sa inyo! Lisa, hindi mo ba naiisip? Pinili ka ni Mama para maging kapalit niya. Pero sinira mo ang pagkakataong maging kalakasan mo ang mga nakikita mo. Hindi siya kailanman magiging kapalit ng mga halimaw na kagaya nyo. Halimaw? Hindi! Kami mga biktima lang din. Sinunog kami! Pinatay! At ngayon narito kami upang iganti ang aming mga sarili! Biktima kayo? Ang tunay na biktima! Yung mga bata't pamilyang pinatay niyo! Mga bata, mga mahihinang laman, ang kanilang dugoy naging buhay namin. At kayo ang susunod na magiging halili. Alam niyo ba kung bakit hindi kami matahimik? Dahil hindi natapos ang ritual. Hindi sapat ang aming kamatayan. Kailangan naming ituloy at kayo ang selyo! Hindi kami papayag! Hindi mo kailangang pumayag dahil kami ang magdidesisyon! Mama, ako nang bahala kay Mark. Mabilis na tumakbo si Diego at bago pa man nakailag si Mark, nahampas siya sa dibdib. Narinig ko ang malakas na tunog ng buto at nakita ko na padapa si Mark at dumugo ang bibig. Oh, Lisa, huwag kang bibigay para sa anak natin. Mark! Tingnan mo, Lisa! Kahit anong panalangin, mahina pa rin siya. Iiwanan ka rin niya dahil hindi ka niya kayang ipaglaban hanggang sa kamatayan. Hindi! Hindi siya mahina! Agad kong binuhos ang natitirang holy water. Kumalat ito sa paligid ng altar at nang hawakan ko ang kandila, biglang kumalat ang apoy. Masakit! Tumitigay, Diego! Tumitig ka! Lisa, itapat mong apoy sa altar. Huwag kang matakot. Hindi! Huwag niyo itong sirain! Ito ang puso namin! Hindi kayo pwedeng manalo! Sa harap ng dilim matapoy, ipako sa krus ang kasamaan. Sa ngalan ng liwanag, pasagin ang talikala ng gabi! Tumama ang apoy kay Diego. Napasigaw siya. Nagngangalit habang natutunaw ang laman niya. At sa isang iglap, naglaho si Diego. Tuluyang naging abo at usok. Ngunit si Doña Felicita ay nanatili. Mas galit at mas malakas. Pinatay niyo ang anak ko! Pinatay niyo ang asawa ko! At ngayon, ako naman ang kikitil sa inyo! Tumalon siya
Mabilis. At bago pa man makaiwas si Mark, tinusok niya ito sa tiyan gamit ang kanyang matalim na kuko. Tingnan mo siya. Unti-unti siyang mawawala sa harap mo. At wala ka nang magagawa pa! Lisa, tapusin mo na. Huwag mong sayangin ng oras. Hindi kita iiwan. Mahal na mahal kita, Lisa. Kahit nagkamali ako noon, kahit iniwan kita sa lahat ng bigat na pinasan mo, patawarin mo ako. Wala kang kasalanan. Ako ang dapat humingi ng tawad kasi matagal ako nagtanim ng galit sa'yo. Hindi. Ikaw ang lakas ko. At si Angela, siya ang dahilan kung bakit ako lumaban. Ramdam ko ang init ng dugo niya sa palad ko. Pero ramdam ko rin ang apoy na lalong lumalakas mula sa altar. Sa ngalan ng Diyos na buhay! Sa apoy ng katotohanan! Masakin ang sumpa! Iligtas ang mga kaluluwa! Sa bawat patak ng banal na tubig, sunugin ang kasamaan! At sa huling apoy ng liwanag, tapusin ang gabi! Hindi kayo mananalo! Sumabog ang altar. Si Doña Felicita ay natupok at sa huling iglap naglaho siya, kasabay ng lahat ng bigat ng sumpa. Lumuhod ako sa tabi ni Mark. Duguan siya, nanginginig, ngunit nakangiti pa rin sa akin. Tapos na ba? Oo, tapos na. Salamat. Ako ang dapat magpasalamat kasi hanggang dulo, pinotektahan mo kami. Lisa, mahal na mahal kita. Huwag mong kalimutang ipaglaban si Angela. Huwag kang magsalita ng ganyan. Huwag mo akong iwan, Mark. Hindi kita iiwan. Lagi ako Bumagsak ang kamay niya. Napasigaw ako. Niyakap ko siya. At ang mga luha ko'y bumuhos ng walang tigil. Ang paligid ay tahimik. Malaya na sa sumpa. Ngunit sa puso ko, nagsimula ang pinakamabigat na laban. Ang mabuhay nang wala si Mark. Tahimik ang buong mansyon matapos gumuho ang altar. Wala nang halakhak. Wala nang ungol. At kahit ang mabahong amoy ng nabubulok, unti-unti nang naglaho. Ngunit sa katahimikang yun, mas lalo kong naramdaman ang bigat ng pagkawala. Nakaupo ako sa malamig na sahig, yakap si Angela, habang ang dugo ni Mark ay nananatiling sariwa sa aking mga palad. Nangakala kong wala nang matitira. Bigla kong naramdaman ang init sa aking tabi. Ang liwanag ay dahan-dahang sumiklab. At mula sa dilim, nakita ko si Mark. Hindi na duguan, hindi na wasak ang katawan, kundi siya mismo. Buo, nakangiti at parang walang nararamdamang sakit. Mark, Lisa, mahal ko. Napahigpit ako ng yakap kay Angela. Hindi makapaniwala. Nakita ko siyang muli at alam kong hindi yun guni-guni. akala ko iniwan mo na kami. Hindi. At kahit anong mangyari, hindi ko kayo iiwan. Hindi man sa paraang dati. Pero palagi akong nasa tabi nyo. Lumapit siya, dahan-dahan, at tumingin kay Angela. Ang anak namin ay nagmulat ng mata. At sa kabila ng lahat, ngumiti siya. Bumagsak ang luha ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang bukas nang wala siya. Pero sa sandaling yun, alam kong kaya ko. Dahil iniwan niya ang pagmamahal na hindi kailanman mawawala. Mark, paano ako? Paano kami? Lisa, ikaw ang pinakamalakas na babaeng nakilala ko. Mas matapang ka kaysa sa kahit sino. Huwag mong sabihin hindi mo kaya. Dahil kaya mo,
At lagi kong ipagmamalaki na ikaw ang pinili kong mahalin. Mahal na mahal din kita, Mark. Sana may oras pa tayo. Hindi sapat ang oras kahit kailan. Pero sapat nang alam kong minahal mo ako hanggang huli. At yun ang babaunin ko pangalis. Dahan-dahan siyang lumabo, parang usok na dinadala ng hangin. Pilit kong iniunat ang kamay ko pero alam kong hindi ko na siya mahahawakan muli. Paalam, mahal ko. Paalam, anak. Mahal na mahal ko kayo. At sa huling ngiti niya, tuluyan siyang naglaho. Naiwan akong nakaluhod, yakap si Angela, habang ang mga luha ko'y walang tigil na dumaloy. Ngunit sa puso ko, may init na hindi mawawala. Ang pagmamahal ni Mark na mananatiling buhay hanggat kami ni Angela ay humihinga. Higit 1 dekada na mula ng huling gabi sa mansyon. Pero sa tuwing pumipikit ako, ang mukha ni Mark ang unang bumabalik. Hindi ang duguan at sugat ang Mark na iniwan ko roon, kundi ang Mark na unang nagpatibok ng puso ko. At higit sa lahat, ang araw ng aming kasal. Naalala ko ang kapilya, puno ng bulaklak, payak ngunit maganda. Nakaputi ako, nanginginig habang naglalakad sa pasilyo. Si Mark nakatayo sa altar. Simple ang kanyang barong pero sa mata ko, wala nang mas gwapo pa. Nang magtagpo ang mga mata namin, biglang nawala lahat ng mga kaba. Lisa, sa araw na ito, ipinapangako kong ikaw lang ang iibigin ko. Hindi man ako perpekto, pero sisikapin kong maging lakas mo sa lahat ng laban. Sa hirap at ginhawa, sa dilim at liwanag, hindi kita iiwan. Mark, ipinapangako kong ikaw ang pipiliin ko araw-araw. Hindi dahil sa madali, kundi dahil sa totoo. Hindi kita lagi maiintindihan, pero mamahalin kita kahit sa gitna ng unos. Hindi ko hayaang mawala ang tiwala natin sa isa't isa dahil ikaw ang buhay ko. Simple, totoo at sapat. Mga pangakong tumatak hanggang sa huling araw niya. At ngayon tuwing bumabalik siya sa isip ko, pinipikit ko ang mga mata ko at inuulit ang mga salitang yun. Mark, sana naririnig mo ako. Madalas kong tanungin ang sarili ko, paano kung may isa pang araw? Isa pang pagkakataon? Sasabihin ko ba ulit sa'yo kung gaano kita kamahal? O baka uubusin ko na lang bawat segundo sa pagyakap sa'yo? Mark, alam ko hindi na kita mahahawakan ulit. Pero alam mong hindi rin kita kailanman binitawan. Sa puso ko buo ka pa rin. At sa tuwing bumabalik ako sa alaala ng ating kasal, paulit-ulit kong sinasabi, oo, Mark. Oo sa hirap. Oo sa ginhawa. Oo hanggang sa kamatayan. Ang aral na natutunan ko mula sa lahat ay simple pero mabigat. Ang pagmamahal ay hindi natatapos sa kamatayan. Hindi siya pinuputol ng oras. Hindi siya natatali sa laman. Natatali siya sa alaala, sa dugo at sa bawat desisyon naming mag-ina na lumaban pa rin para mabuhay. Ilang taon na ang lumipas mula ng gabing yon sa mansyon, pero bawat detalye ay sariwa pa rin sa alaala ko. Ang sigaw ng mga nilalang, ang apoy na lumahamon sa altar, at higit sa lahat, ang huling sandali ni Mark. Wala nang aswang na gumambala mula noon, at ang mansyong yon ay iniwan naming mag-ina. Ngunit kahit ligtas na kami, dala ko pa rin ang bigat at ang alaala ng nangyari. Lumaki si Angela na matapang, gaya ng kanyang ama. Lagi niyang tinatanong ang tungkol sa gabing yon, at lagi kong sinasabi ang totoo, na may tatay siyang lumaban hanggang sa huli para protektahan kami. Hindi ako nag-asawa muli. Hindi dahil walang nagmahal, kundi dahil walang makakapalit kay Mark. Sa bawat gabi kapag nakikita ko si Angela, nakikita ko rin siya.
Natutunan kong ang katapangan ay hindi kawalan ng takot, kundi pagpili pa ring lumaban alang-alang sa mga mahal mo. Hanggang ngayon ay dinadala ko si Mark sa puso ko. At sa bawat dasal ko, lagi kong binabanggit ang mga salitang huli niyang iniwan, na mahal niya kami. Maraming taon man ang lumipas, ngunit sa akin parang kahapon lang. At kahit saan kami mapadpad, dala namin ang alaala ng isang ama at asawang nag-alay ng lahat. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Pero bago ako magpaalam, gusto ko po sana kayong tanungin na sana masagot po ninyo sa comment section kung sakali mang mapili ang kwentong ito. Kung kayo po ang nasa sitwasyon ko at naghiwalay rin kayo ng asawa nyo, magdedesisyon po ba kayong magsama pa rin sa iisang bubong alang-alang sa anak nyo? Yun lang po at maraming salamat. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Hello mga Kaswang Radio! Let's talk about the story of Liza and Mark. So grab your coffee or maybe something stronger dahil itong kwento nila, grabe. Pumasok hindi lang sa mansyon ng aswang kundi sa mismong butot balat natin. Grabe no? Sino mag-aakala na ang pinagmulan pala ng pinakamatinding laban ni Liza at Mark hindi ang pag-ibig nilang nasira, kundi ang isang lumang mansyon sa Bataan na nakita online sa murang halaga. Yan ang classic! Akala mo, aha, jackpot! Bagong buhay, mura pa. Yun pala, may hidden cost. Ang kaluluwa mo at ang katahimikan ng pamilya mo. Pero mga Kaaswang Radio, take note. Sila'y hiwalay na ha, pero pinili pa rin nilang magsama sa iisang bubong alang-alang sa anak nila. Doon pa lang makikita mo, iba talaga ang level ng pagmamahal ng magulang. Praktikal, yes. Pero mas matimbang yung sakripisyo para sa pamilya. At doon nagsimula ang lahat. Imagine, nagsimula sila sa isang broken setup, tas pumasok sila sa isang bahay na punong-puno ng galit at espiritu ng mga aswang na hindi matahimik. Parang microcosm ng relasyon nila, di ba? May mga hindi pa nasasara, may mga galit na kailangang harapin, mga kaluluwang kailangan ayusin. Sabi sa inyo, bakit hindi matahimik ang mga aswang? Sabi sa kwento dahil sinunog ang pamilya nila ng buhay. Hindi lang basta multo o aswang yan. Sila'y mga kaluluwa na may matinding galit at kawalan ng katarungan. Yan ang energy na humigop kina Liza at Mark. Tingnan niyo ang connection. Yung mansyon naglalaman ng galit ng mga aswang na may unresolved family trauma. Sina Liza at Mark naman may unresolved marriage issues. So yung mansyon yung naging mirror ng dalawang broken relationship. Yung galit ng mga aswang, tas yung galit nila mag-asawa na kinikimkim. So, yung kawalan ng kapayapaan sa bahay, parang kawalan ng kapayapaan sa pagsasama, di ba? So, sa madaling salita, ang mansyon, hindi lang haunted house, parang purging chamber. Para mapaalis yung aswang, kailangan din nilang harapin yung kanilang sariling aswang. Yung galit at pighati sa isa't isa. Ang aswang, yung external threat na nagpilit sa kanila na maging internal team ulit. Ganun katindi yung symbolism ng kwentong ito. Deep. Grabe rin yung huling part, mga kaaswang. Yung sinabi ni Liza na hindi na siya nag-asawa ulit dahil, hindi naman daw dahil sa walang nagmamahal sa kanya, no? Kundi dahil walang makakapalit kay Mark. Tas yung pinakamatindi, sa bawat gabi, pag nakikita daw niya si Angela, nakikita rin daw niya si Mark. Yun yung tunay na patunay na ang pag-ibig hindi natatali sa laman, kundi sa alaala at sa sakripisyo. Si Mark, hindi na lang siya dating asawa, di ba? Naging eternal protector pa siya. So yung legacy niya, hindi lang sa pangalan niya, kundi sa katapangan na pinamana niya kay Angela. Di ba? Lumaki si Angela na matapang, no? Gaya ng kanyang ama, quote-unquote. Ang aral dyan, mga kaaswang, ay ang tunay na pag-ibig nagiging kapangyarihan matapos ang kamatayan. Si Mark, hindi nawala. Nag-evolve siya, naging bahagi siya ng tapang ni Liza at naging ugali siya ni Angela. Kaya kahit iniwan nila yung mansyon, dinala nila si Mark sa kanilang paglalakbay. So sa relasyon naman tayo, mga kaaswang, ang pinakamahalagang tanong, ano ang legacy na iiwan mo sa mga mahal mo? Nag-iwan ka ba ng pait? O nag-iwan ka ba ng katapangan, ng pag-ibig at ng alaala na magiging inspirasyon para sila lumaban? Si Mark ang huli niyang ginawa. Nagpabago sa pananaw ni Liza sa pag-ibig sa buhay, no? So dako naman tayo sa tanong ni Liza. Sa inyo, sa mga magulang na nakikinig, ang desisyon ba na magsama pa rin sa iisang bubong ay isang panganib o isang pagsasakripisyo na nagkakahalaga ng peace of mind ng inyong anak? Sa kwento ni na Liza at Mark, nag-risk sila. At sa risk na yon, natagpuan nila ulit yung isa't isa.
Kahit na sa huling sandali lang, no? At yan ang pinakamagandang bagay. Pero sa akin, alam nyo, yung pinakatumatak talaga na eksena, yung bumagabag talaga sa akin hanggang ngayon. Yung mismong pagkakabalikan ni Liza at Mark sa gitna ng matinding gulo. Hindi kasi yun isang romantic candlelight dinner di ba? Kundi sa loob ng mansyon na habang binubulabog sila ng mga aswang. Ayun talaga, wala nang mas matinding glue sa isang relasyon kaysa shared struggle at shared purpose. Imagine, mga aswang yung naging therapy nila mag-asawa. Ibang level. Yung mga aswang, multo kahit anong nilalang na yan. Sila pala ang dahilan para magkaisa ulit sina Liza at Mark. At syempre, ang huling sandali ni Mark, yung sakripisyo niya. Sabi nga ni Liza, dala niya pa rin ang bigat at ang alaala na nangyari. Ang huling sandali ni Mark na lumaban hanggang sa huli, para protektahan nga sila, diba? Yun, ang ultimate seal. Hindi lang siya basta asawa, siya yung bayani ng kwentong ito. Hindi siya natali sa laman, kundi sa alaala, sa dugo at sa bawat desisyon nilang lumaban. So mga kaaswang, may mas tatagos pa ba riyan? Di ba wala na? Ang pamilya, hindi natatali kasi sa marriage certificate. Ang paghihiwalay nila Liza at Mark nagset ng foundation para sa muling pagkakabalikan. Ang desisyon nilang magsama sa iisang bubong for the sake of their daughter, si Angela, yan ang tunay na definisyon ng pamilya. Hindi naging hadlang yung separation. Ang anak, yung naging anchor nila. At sa huli, ang pag-ibig ni Mark sa pamilya niya ang nagbigay sa kanila ng kaligtasan. So isa sa mga aral na natutunan natin, ang tunay na katapangan ay sa pagpili na lumaban. Sabi ni Liza, natutunan kong ang katapangan ay hindi kawalan ng takot, kundi pagpili pa ring lumaban alang-alang sa mga mahal mo. Itong linyang to mga kaaswang, pakita to sa puso nyo ha. Hindi kasi sila nagpanik at tumakas agad. Pinili nilang lumaban para sa isa't isa at para sa anak nila. Ang tunay na multo sa buhay natin, hindi yung mga aswang sa mansyon. Yung mga fear, tsaka yung mga pride na humahadlang sa atin na bumalik sa mga taong mahal natin. Ngayon, Liza, salamat sa tanong mo. Ito yung tanong na bumabagabag sa lahat ng hiwalay na magulang. Nung sinabi mong, kung kayo po ang nasa sitwasyon ko at naghiwalay rin kayo ng asawa nyo, magdidesisyon po ba kayong magsama pa rin sa iisang bubong, alang-alang lang sa anak nyo? Liza, I have to be honest with you. Opo, magdedesisyon ako magsama sa iisang bubong, pero may huge caveat, as in malaki. Ang sagot ko, oo, dahil sa iisang salita, stability, di ba? Yung bata, si Angela, kailangan niya ng sense of normalcy at safety. Ang pagiging hiwalay hindi nangangahulugang kailangan mong ipagkait ang presensya ng kabilang magulang araw-araw. Ang iisang bubong, lalo na kung kaya nating maging civil at respetuhin yung space ng isa't isa, makapagbibigay ng stability sa bata yan. Mas madaling mag-co-parenting o yung mag-share ng responsibilities, di ba? At higit sa lahat, mas madaling makita ng bata na kahit hindi na sila mag-asawa nananatili silang nanay at tatay ko. At team pa rin sila para sa akin. Ngunit, eto nga yung caveat na sinasabi ko. Kailangan may firm boundaries at saka may genuine commitment sa co-parenting. Hindi pwedeng magsasama lang kayo para lang mag-away lang kayo, di ba? At magkaroon ng false hope yung anak nyo na magkakabalikan din kayong magulang niya. Ang isang bubong dapat maging co-parenting headquarters, hindi isang battleground. Kung mag-asawa laging nagbabanggaan o nagbabangayan, mas mabuti pang maghiwalay na lang talaga ng tirahan. Pero sa inyo ni Mark, Liza, ang desisyon nyo naging bridge pa para magkaayos kayo at para matuklasan nyo ulit ang purpose nyo bilang pamilya, di ba? Ang anak nyo ang naging catalyst. At tignan mo sa dulo, hindi lang kayo nagkaayos. Nagkaroon pa kayo ng forever story na daladala nyo. Kaya Liza, ang desisyon mo ay tama! Sa inyong sitwasyon, ang practical at sakripisyong desisyon na yan ang nagligtas sa inyo. So sa mga listeners natin dyan, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Liza at Mark, magdidesisyon ka rin bang magsama na sa iisang bubong alang-alang lang sa anak nyo? Anong pinakatumatak na eksena sa inyo dito sa kwento natin? At anong pinakamahalagang aral ang natutunan mo o insight mo sa kwento natin today? Huwag kang mahiya ha, i-comment mo na yan. At gusto kong mabasa ko yan at ma-share sa susunod nating kwento. So maraming salamat sa makikinig. Lagi mong tandaan, mas matapang ka pa sa aswang na inaakala mo. At ang pag-ibig, parang apoy yan. Minsan nagiging abo, pero sa tamang ihip, muling sisiklab at magiging liwanag. Hanggang sa susunod na kwento, mga kaaswang radio, ako po si DJ Yumi na nagsasabing, huwag mo kong kagatin. Unless, sa labi. Aswang Radio, ang radyo ng mga aswang. Halina't makinig sa Aswang Radio.